Sa dilim ng isang abandonadong bahay sa bundok ng Antipolo, noong isang malamig na gabi ng Hulyo 2023, ang pangarap ni Elena Santos na maging pulis ay biglang naging isang bangungot ng karahasan. Si Elena Santos ay pinanganak noong 2001 sa isang maliit na baryo sa Batangas. Sa edad na 22, siya ay isang bagong graduate ng kursong Criminology sa University of the Philippines, Diliman. Ang kanyang buhay ay puno ng hamon mula pa sa pagkabata. Ang kanyang ama, si Ricardo Santos, ay isang dating pulis na namatay sa isang aksidente habang nasa serbisyo noong siya ay 10 taong gulang. Ang aksidente ay naganap sa isang shootout sa isang barangay sa Maynila, kung saan ang kanyang ama ay nagligtas ng isang pamilya sa mga holdapper. Ang kanyang ina, si Lourdes Santos, ay isang guro sa elementarya na nag-aalaga sa kanilang pamilyang 3. Si Elena at ang kanyang 2 kapatid na lalaki. Sa kanyang paglaki, lagi niyang naririnig ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa paglaban sa kriminalidad at pagbibigay hustisya sa mga biktima. Ito ang nag-udyok sa kanya na mag-aral ng criminology, na siya ang unang hakbang tungo sa kanyang pangarap na maging pulis. Sa paaralan, si Elena ay isang mahusay na estudyante. Siya ay aktibo sa mga debate tungkol sa karapatang pantao at sa mga kampanyan laban sa domestic violence. Sa kanyang thesis, sinulat niya tungkol sa mga hamon ng mga babaeng pulis sa Pilipinas, na nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa sistema. Noong June 15, 2023, nakatayo si Elena sa entablado ng UP Diliman, hawak ang kanyang diploma. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan, ngunit may isang determinasyon na hindi mapapantayan. Ang kanyang ina ay dumating mula sa Batangas upang manood. Agad na nag-apply si Elena sa Philippine National Police para sa entrance exam at training. Ang proseso ay mahirap. Kailangan niyang pumasa sa written exam, physical fitness test at psychological evaluation. Sa kanyang aplikasyon, ibinahagi niya ang kanyang background, ang pagkawala ng kanyang ama, ang kanyang edukasyon at kanyang dahilan kung bakit siya nag-apply. Siya ay nag-aaral ng mga batas at regulasyon ng PNP sa gabi at nag-eehersisyo upang maging handa sa physical test. Sa kanyang isipan, ang pagiging pulis ay hindi lang trabaho, ito ay misyon. Noong July 10, 2023, dumating si Elena sa recruitment center ng PNP sa Camp Crame, Quezon City, Metro Manila. Ang lugar ay puno ng mga aplikante, mga lalaki at babae na nag-aasam ng isang lugar sa hanay ng kapulisan. Si Elena, na may taas na 5'6", magandang katawan at matapang na personalidad, ay agad na napansin. Siya ay nagdadala ng kanyang bag na puno ng dokumento at ang kanyang uniforme ay isang simpleng damit na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Sa entrance, nakita niya ang mga poster tungkol sa integridad ng PNP at sa kanyang isipan, naisip niya, dito ako magsisimula ng bagong kabanata. Ang unang araw ay nagsimula sa orientation. Ang mga aplikante ay hinati sa mga grupo para sa team building activity. Si Elena ay napunta sa grupo na pinubuo ng mga lalaki na mukhang matitigas at puno ng ambisyon. Sa kanila ay kasama si Sergeant Antonio Reyes, isang 35 anyos na sergeant sa PNP na nag-apply para sa promosyon, at si PO1 Roberto Cruz, isang 28 anyos na police officer mula sa Maynila na nag-aasam din ng mas mataas na ranggo. Habang nagaganap ang aktibidad, ang grupo ay inutusang pumunta sa isang malayong lugar sa bundok ng Antipolo, Rizal para sa isang overnight camp. Ang layunin ay upang subukan ang kanilang teamwork at resilience. Sa gabi, habang ang iba ay nag-iinuman sa campfire, ang 2 pulis ay nag-imbita kay Elena sa isang pribadong lugar.
isang abandonadong bahay sa gilid ng bundok para sa bonding. Sila ay lasing na. Ito ay parte ng training. Kailangan mong malaman kung paano humarap sa mga sitwasyon, sabi ni Sergeant Antonio Reyes, na may ngiti na nagpapakita ng kanyang kapangyahan. Si Elena ay nag-aalangan, ngunit sa kanyang pagiging baguhan, naisip niya ito ay isang oportunidad upang magpakita ng tiwala. Hindi inaasahan ni Ellen na ang mangyayari. Sa dilim ng gabi, ginahasa siya ng 2 pulis. Si PO1 Roberto Cruz ang unang lumapit, sinundan ni Sergeant Antonio Reyes. Sila ay nagbigay ng dahilan na ito ay parte ng training upang bigyang katwiran ang kanilang ginawa. Si Elena ay nanlaban ng buong lakas. Sinampal niya si Roberto, sinipa si Antonio at sinigawan, "Tumigil kayo, ito ay hindi tama." Sigaw niya, ngunit sila ay mas malakas at sa kanilang kalasingan, hindi sila tumigil. Ang sakit ay hindi lang pisikal, ito ay paglabag sa kanyang dignidad. Iniwan siyang duguan at nasaktan sa sahig ng abandonadong bahay. Habang ang mga lalaki ay tumatawa at umaalis na nag-iiwan ng banta na huwag kang magsumbong. Kanyang trauma ay malalim. Si Elena ay umiiyak. Sa buong gabi, ang kanyang katawan ay puno ng pasa at ang kanyang isipan ay puno ng takot. Umaga, bumalik siya sa Camp Crame. Ngunit sa kanyang isipan, ang hustisya ay kailangan. Habang naglalakad sa daan, siya ay nag-isip tungkol sa kanyang ama. Paano niya harapin ang kanyang ina sa kanyang telepono? Tinawagan niya ang kanyang ina, ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa nangyari. Sa halip, sinabi niya na okay lang siya. Sa sumunod na araw, nag-report si Elena sa PNP Internal Affairs Division, IAD, sa Camp Crame. Ang opisina ay isang maliit na silid na puno ng dokumento ng mga opisyal na mukhang seryoso. Si Chief Inspector Evelyn Vargas, isang babaeng opisyal na may 20 taon na serbisyo, ang nakinig sa kanyang salaysay. "Ito ay seryoso. Sabihin mo sa akin ang lahat," sabi ni Chief Vargas, na nag-alok ng tubig at isang upuan. Sa kanyang salaysay, ibinahagi ni Elena ang mga detalye. Ang mga pangalan ng mga sospek na si Sergeant Antonio Reyes at PO1 Roberto Cruz, at ang lugar sa Antipolo at ang kanilang dahilan. Siya ay nagbigay ng mga ebidensya tulad ng kanyang damit na may dugo at mga pasa sa kanyang katawan. Ang IAD ay mabilis na kumilos. Sa loob ng ilang oras, ang 2 pulis ay inaresto sa kanilang mga bahay. Si Sergeant Antonio Reyes ay inalis sa kanyang tungkulin bilang sergeant, habang si PO1 Roberto Cruz ay hinuli sa kanyang station. Ang investigasyon ay tumagal ng ilang buwan. Ang PNP ay nag-imbestiga ng maigi, kasama ang pagkuha ng DNA samples mula sa abandonadong bahay. Mga saksi mula sa recruitment center. Si Elena ay sumailalim sa psychological evaluation upang patunayan ang kanyang trauma. Sa kanyang mga session, ibinahagi niya kung paano ang pangyayari ay nagbago ng kanyang buhay. "Gusto kong maging pulis upang pigilan ang mga katulad nila," sabi niya sa kanyang therapist na nagbigay sa kanya ng suporta. Sa buwan ng September 2023, ang kaso ay hinarap sa korte. Ang 2 sospek ay sinampahan ng kasong rape sa Regional Trial Court ng Quezon City. Ang kanilang abogado ay nag-argumento na ito ay isang misunderstanding at na si Elena ay nagbigay ng pahintulot. Ngunit ang ebidensya ay malakas. Ang DNA ay tumugma, ang mga saksi ay nagpakatotoo, at ang CCTV ay nagpakita ng kanilang pag-alis sa abandonadong lugar. Si Elena ay nagbigay ng testimonya na nagbigay sa kanya ng lakas. "Hindi ako takot, ako ay galit," sabi niya sa korte. Noong December 2023, ang korte ay nagbigay ng hatol. Ang 2 sospek ay napatunayang guilty. Hinatulan sila ng habang buhay na pagkabilanggo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si Sergeant Antonio Reyes ay nawalan ng kanyang ranggo at mga benepisyo, habang si PO1 Roberto Cruz ay nagdusa sa kanilang mga kasalanan. Si Elena ay naging inspirasyon sa maraming babae. Sa kanyang testimonya sa korte, sinabi niya, "Ang hustisya ay hindi lang para sa akin,
ito ay para sa lahat ng mga biktima na hindi nakapagsalita. Sa kabila ng trauma, nagpatuloy si Elena sa kanyang aplikasyon. Noong January 2024, natanggap siya sa PNP bilang isang bagong recruit. Ang kanyang unang araw sa training ay puno ng emosyon. Siya ay naging bahagi ng isang espesyal na unit na nagsusulong ng kampanya laban sa sexual harassment sa hanay ng kapulisan. Sa training, natutunan niya ang mga batas, ang paggamit ng baril at ang pagharap sa mga sitwasyon. Ang kanyang mga kasamahan ay nagbigay sa kanya ng suporta at siya ay naging leader sa kanyang grupo. Sa kanyang unang assignment bilang police officer, si Elena ay naging bahagi ng team na nag-aresto sa mga dating aplikante na ngayon ay mga bilanggo. Noong February 2024, sa isang operasyon sa New Bilibid Prison, siya mismo ang nagpakulong kay Sergeant Antonio Reyes at PO1 Roberto Cruz. Sa harap nila, sa loob ng kulungan, sinabi niya, "Ngayon, ako ang nagdala ng hustisya sa inyo. Hindi kayo makakaalis dito." Ang mga lalaki ay nagmamakaawa, ngunit si Elena ay nanatiling matatag. Ang kanyang kwento ay nagpatunay na ang hustisya ay maaring magwagi kahit pa sa pinakamadilim na sandali. Si Elena Santos ay simbolo ng lakas at pag-asa sa hanay ng kapulisan. Sa kanyang buhay, natutunan niya na ang isang trauma ay hindi ang katapusan. Ito ay isang hakbang tungo sa isang mas magandang buhay. Sa mga nagbabasa ng kanyang kwento, siya ay nagiging inspirasyon. Isang babaeng nagwagi sa dilim at nagbigay ng liwanag sa iba. Sa hinaharap, si Elena ay naging isang advocate para sa mga biktima, na nag-oorganisa ng seminars at nagbibigay ng suporta sa mga babaeng pulis. Sa kanyang araw-araw na buhay bilang pulis, si Elena ay nagiging mas matapang. Siya ay nag-aaral pa din at sa kanyang libreng oras, nagbibigay siya ng counseling sa mga biktima ng sexual assault. Ang kanyang ina ay proud sa kanya at sa kanilang mga tawag sinasabi niya, "Anak, ikaw ay naging bayani." Si Elena ay naging simbolo ng pagbabago sa PNP na nagpakita na ang hustisya ay maaaring magsimula sa mga biktima mismo.